Magandang araw sa inyong lahat. Ako ay labis na natutuwa na makasama kayo sa ating espesyal na video na ito. Sa ating pagtitipon ngayon, tayo ay magbibigay diin sa mga makapangyarihang mensahe mula sa awit 91 at awit 23. Ang mga talatang ito ay hindi lamang mga simpleng salita, kundi mga pangako ng proteksyon at kasaganaan na ipinagkaloob sa atin ng ating Ama sa Langit. Sa mga oras ng pagsubok at hamon, tayo ay madalas na nagiging mapanlikha sa paghahanap ng lakas at pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, narito ang mga salita ng Diyos na nagbibigay ng liwanag at gabay. Ang awit 91 ay nagsasaad ng pangako ng Diyos na Siya ay ating kanlungan at kalasag. Sa mga talatang ito, makikita natin ang napaka-espesyal na relasyon na mayroon tayo sa Kanya. Ang mga salitang nakasulat dito ay nag-aanyaya sa atin na magtiwala sa Kanya at sa Kanyang mga pangako. Kaya naman, sa ating pagninilay-nilay sa awit 91, inaasahan kong makikita ninyo ang mga paraan kung paano tayo pinoprotektahan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Samantalang ang awit 23 ay nagbibigay ng isang napakamahigpit na mensahe ng pagkakaroon ng gabay at kapayapaan sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang Diyos, bilang ating pastol, ay nag-aalaga sa atin at hindi tayo pinababayaan. Minsan, sa ating mga buhay, may mga pagkakataon na tayo ay naliligaw ng landas o naguguluhan. Ngunit sa awit 3, pinapaalala sa atin na kahit sa mga madidilim na bahagi ng ating buhay, ang ating pastol ay laging naroroon upang magbigay ng liwanag at pag-asa. Ngayon, hinihikayat ko kayong magsimula ng isang pagninilay sa mga talatang ito. Isipin ninyo ang mga pagkakataon sa inyong buhay kung saan naramdaman ninyo ang proteksyon ng Diyos. Sigurado akong lahat tayo ay may mga kwento ng Kanyang kabutihan na maibabahagi. Kung kayo ay may mga karanasan o katanungan tungkol sa mga awitin, ito huwag magatubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin at karanasan ay mahalaga at maaaring makapagbigay ng inspirasyon sa iba. At habang pinapanood ninyo ang video na ito, nais ko rin kayong imbitahan na mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, hindi kayo mawawalan ng mga susunod na video na puno ng mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon mula sa salita ng Diyos. Ang ating layunin ay hindi lamang magbigay ng kaalaman, kundi pati na rin ang makabuo ng isang komunidad na nagtutulungan at nagmamahalan sa ilalim ng ating pananampalataya. Mahalaga ang ating paglalakbay bilang mga mananampalataya at sa mga susunod na minuto, sama-sama nating pagnilayan ang mga mensaheng ito mula sa awit 91 at awit 23. Ngayon, bago tayo lumipat sa ating talakayan, nais kong bigyang diin ang halaga ng ating pananampalataya sa mga panahong ito. Sa mundo na puno ng pagsubok, ang pagkakaroon ng tiwala sa Diyos ay nagiging higit na mahalaga. Sa Kanya, tayo ay mayroong matatag na pundasyon na maaaring sandalan sa bawat hamon ng buhay. Kaya't samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito at sama-sama nating tuklasin ang mga kahulugan at mga aral na makikita natin sa awit 91 at awit 23. Huwag kalimutang mag-iwan ng inyong mga komento at saloobin sa mga talatang ito upang tayo ay magtulungan sa pagbuo ng ating pananampalataya. Salamat sa inyong pagdalo at sana ay maging makabuluhan ang ating talakayan. Tara na't simulan ang ating pagninilay. Sa awit 91:1-2, matutunghayan natin ang napakamahalagang mensahe ukol sa pagtitiwala sa Diyos bilang ating kanlungan at kuta. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagpananatili sa lilim ng kataas-taasan, kung saan tayo ay makakahanap ng kapayapaan, seguridad at proteksyon. Sa ating makabagong mundo, puno ng mga panganib at hamon, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging higit na mahalaga. Sinasalamin nito ang ating pag-asa at pananampalataya sa Kanya bilang ating matibay na kanlungan sa lahat ng pagkakataon. Ang mga salitang nananahan sa Kanyang lilim ay hindi lamang nagpapakita ng isang pisikal na kalagayan. Ito ay isang paanyaya na tayo ay lumapit sa Kanya sa lahat ng oras. Ang lilim ng Diyos ay naglalarawan ng Kanyang pagmamahal, pagkalinga at walang kondisyong suporta. Sa mga pagkakataon ng takot, pagdududa at pag-aalala, ang pag-alala sa Kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng kapanatagan. Tayo ay inanyayahan na humingi ng kanlungan sa Kanya,
na sa kanyang mga bisig ay mayroon tayong katiyakan at lakas upang harapin ang anumang pagsubok. Ang pagtitiwala sa Diyos bilang kanlungan ay hindi lamang isang emosyonal na estado. Ito rin ay isang aktibong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. Ang pagsuko ng ating mga takot at alalahanin sa Kanya ay nagiging daan upang ang ating buhay ay mapuno ng kapayapaan. Sa mga talatang ito, may pangako na ang Diyos ang ating tagapagtanggol mula sa mga panganib at masamang sitwasyon. Dito natin makikita na ang ating pananampalataya ay hindi nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa Kanyang walang hanggan at makapangyarihang presensya. Sa pagninilay sa awit 91:1 sa Kedua, dapat din nating isaalang-alang ang ating responsibilidad bilang mga tagasunod ni Kristo. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangailangan ng pagkilos mula sa ating bahagi. Dapat tayong magsikap na lumapit sa Kanya, magdasal at mag-aral ng Kanyang salita. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagkakaroon ng takot o pangamba, tayo ay inaanyayahan na muling balikan ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay liwanag at gabay sa ating mga desisyon at hakbang. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo nagiging makatanggap ng Kanyang proteksyon, kundi tayo rin ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagmamahal sa iba. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagiging daan din upang tayo ay makaranas ng tunay na kaunlaran, hindi lamang sa material na aspeto, kundi sa ating espiritual na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng matibay na relasyon sa Kanya, unti-unti tayong nagiging mas matatag sa kabila ng mga pagsubok. Minsan, ang mga pagsubok ay nagiging pagkakataon upang mapalalim ang ating pananampalataya at mapagtanto ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Diyos sa ating mga buhay. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang patuloy na lumakad sa Kanyang mga daan at magkaroon ng pag-asa kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang pagninilay sa awit 91:1-2 ay nagpapaalala sa atin na tayo ay hindi nag-iisa. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, naroroon ang Diyos upang tayo ay gabayan at protektahan. Ang Kanyang mga pangako ay nananatiling matatag at hindi matitinag. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, tayo rin ay nagiging inspirasyon sa iba upang magtiwala sa Kanyang kabutihan at pagmamahal. Sa ganitong paraan, ang ating buhay ay nagiging patotoo ng Kanyang katapatan at tayo ay nagiging ilaw sa madilim na mundo. Sa huli, ang awit 91:1-2 ay nag-uugnay sa ating puso at isipan na ang Diyos ang ating kanlungan at kuta. Sa Kanya, tayo ay may kapayapaan at seguridad. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, naway magkaroon tayo ng pananampalataya na ang Diyos ay nariyan, handang magbigay ng proteksyon at gabay. Sa ating pagtitiwala sa Kanya, tayo ay nagiging kasangkapan ng Kanyang pagmamahal at biyaya na nagdadala ng kaunlaran sa ating mga puso at sa mga tao sa ating paligid. Sa awit 93:1-3, makikita natin ang isang napakagandang paglalarawan ng Diyos bilang ating pastol. Ang mga talatang ito ay nagbibigay diin sa Kanyang walang kondisyong pagmamahal at malasakit sa atin. Ang Diyos ay hindi lamang tagapagbigay ng mga materyal na bagay, kundi Siya ang ating gabay at nag-aalaga sa ating espiritual na pangangailangan. Ang mensaheng ito ay napakahalaga, lalo na sa ating panahon ngayon, kung saan ang mga pagsubok at hamon sa buhay ay tila walang katapusan. Ang unang bahagi ng talata ay nagsasaad, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang." Dito, ipinapahayag ang tiwala na mayroon tayo sa ating Diyos. Sa mundo na puno ng takot at kawalang katiyakan, dapat nating tandaan na ang ating Panginoon ay nariyan upang bigyang katugunan ang lahat ng ating pangangailangan. Ang Kanyang pagkakaloob ay hindi limitado sa pisikal na mga bagay, kundi higit sa lahat sa kapayapaan at kasiguraduhan na nagmumula sa Kanya. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, Siya ang nariyan, nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa susunod na talata sinasabi, "Pinapahimlay niya ako sa mga pastulan ng sariwang damo. Pinapanginain niya ako sa tabi ng mga tubig na nagpapaginhawa." Ang ganitong mga salita ay nagbibigay diin sa pag-aalaga ng Diyos sa ating mga kaluluwa. Sa mga panahong tayo'y nalulumbay o nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay may nakalaan na pahingahan para sa atin. Ang Kanyang mga pastulan ng sariwang damo at tubig na nagpapaginhawa ay simbolo ng Kanyang pag-aalaga at kabutihan. Dito,
makikita natin na ang ating mga espiritual na pangangailangan ay hindi nalilimutan. Sa halip sila ay binibigyang pansin ng ating pastol. Mahalaga rin na pansinin ang pahayag. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Ang Diyos ang ating gabay sa tamang landas. Sa mundo na puno ng mga maling desisyon at landas, ang kanyang mga turo at salita ang nagsisilbing ilaw at gabay. Kapag tayo ay nahaharap sa mga pagsubok o mga pagkakataong mahirap ayusin, ang kanyang mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan. Ang pagtitiwala sa kanya ay nagdudulot ng katiyakan na tayo ay nasa tamang landas kahit na ang daan ay tila masalimuot. Sa kabuuan, ang awit 23:1-3 ay isang paalala sa atin na kahit ano pa man ang ating dinaranas, ang Diyos ay narito upang tayo'y akayin, gabayan at alagaan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan na tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Ipinapakita nito na ang Diyos ay higit pa sa isang malayo at walang pakialam na nilalang. Siya ay isang Diyos na may personal na ugnayan sa atin, na nagtutulungan sa atin sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa ating mga pagsubok, huwag nating kalimutan ang ating pastol na laging handang umagapay sa atin. Ang kanyang pagmamahal at malasakit ay hindi nagmamaliw. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nadidepress o naguguluhan, naway maging sandalan natin ang mga katagang ito mula sa awit 23. Sa kanya, makakahanap tayo ng tunay na kaaliwan at gabay. Ang kanyang mga pangako ay nagiging realidad sa ating buhay kapag tayo ay nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Sa ganitong paraan, ang ating paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay o tagumpay sa buhay, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa ating relasyon sa kanya. Ang ating mga puso ay dapat laging nakatutok sa kanya sapagkat siya ang ating kanlungan at ang ating gabay. Sa lahat ng pagkakataon, alalahanin natin na ang Diyos ang ating pastol na hindi kailanman tayo iiwanan o pababayaan at sa Kanya makakamit natin ang tunay na kapayapaan at kasiyahan sa buhay. Sa awit 91:11-12, makikita natin ang malalim na pangako ng Diyos sa atin. Sapagkat siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Sa kanilang mga kamay ay dadalhin ka upang huwag ka madapa sa bato. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng napakalalim na pag-unawa sa pagbabantay at proteksyon na inaalok ng Diyos sa kanyang mga anak. Sa mundong puno ng mga panganib at hamon, ang mga salitang ito ay nagsisilbing liwanag at pag-asa sa ating mga puso. Isang pangunahing mensahe na naipapahayag dito ay ang aktibong pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hindi lamang siya isang malalayong Diyos na nagmamasid sa atin mula sa kalangitan. Siya ay nakikilahok, nagpapadala ng kanyang mga anghel upang tayo'y bantayan. Ang ideya na mayroon tayong mga anghel na nakatalaga sa atin ay nagbibigay ng kalmado at kapanatagan. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, sa bawat desisyon na ating ginagawa, nariyan ang kanyang mga mensahero na nagbibigay ng gabay at proteksyon. Madalas tayong nahaharap sa mga sitwasyon ng takot at pagdududa. Ang mga pagsubok sa buhay, mga sakit, problema sa pamilya, isyu sa pinansyal at iba pang mga hamon ay maaaring maging sanhi ng pagkabalisa. Ngunit sa mga talatang ito, inaanyayahan tayo na lumapit sa Diyos at magtiwala sa kanyang pangako. Ang kanyang mga kamay ay hindi lamang nag-aalaga, kundi nagbabantay din sa atin na parang mga anghel na nagmamasid mula sa kalangitan. Kapag tayo'y nalulumbay o nadidismaya, dapat nating alalahanin na may mga nilalang na nakikilos sa ating ngalan, handang protektahan tayo sa mga panganib. Hindi lamang ito isang simpleng pangako. Ito ay isang paanyaya sa pagkilala sa ating mga limitasyon at sa ating pangangailangan ng isang makapangyarihang Diyos. Sa ating mga kahinaan, siya ang ating lakas. Sa mga pagkakataong tayo'y nawawalan ng pag-asa, ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang mga anghel, ay nagbibigay ng liwanag sa ating landas. Ang ating pagtitiwala sa Kanya ay nagiging daan upang makamit natin ang kapayapaan sa gitna ng bagyo. Ang proteksyon na ito ay hindi limitado sa pisikal na aspeto. Kasama rin dito ang emosyonal at espiritual na proteksyon. Sa mundong puno ng panghuhusga at negatibong pananaw,
Ang Diyos ay nagbibigay ng ligtas na puwang kung saan tayo ay maaaring lumago at umunlad. Ang kanyang mga anghel ay nagbabantay hindi lamang sa ating mga pisikal na kalagayan, kundi pati na rin sa ating mga puso at isipan. Pinoprotektahan nila tayo mula sa mga negatibong impluensya na maaaring magpahina sa ating pananampalataya at pag-asa. Sa awit 23:1-3 na nagsasabing, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang," ay nagbibigay ng mas malawak na konteksto sa ating pagninilay. Ang Diyos bilang ating pastol ay hindi lamang nag-aalaga, siya rin ang nagbibigay ng gabay. Sa kanyang mga kamay, tayo ay natututo at nagiging handa sa kahit anong hamon. Ang kanyang pangako na papaginhawahin niya ako ay naglalarawan ng kanyang kakayahan na ihandog ang kapayapaan sa ating mga puso kahit sa gitna ng kaguluhan. Sa ating paglalakbay, ang kanyang gabay ay tila isang ilaw na nagpapakita ng tamang landas. Sa makatuwid, ang ating pagtitiwala sa Diyos at ang pagkilala sa kanyang proteksyon ay hindi lamang nakasalalay sa ating mga karanasan. Ito ay isang aktibong pananampalataya na nag-uugnay sa atin sa Kanya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, maaari tayong bumaling sa Kanya, humiling ng tulong, at tiwala na ang Kanyang mga anghel ay nariyan upang tayo'y bantayan. Sa pagtatapos ng ating pagninilay, alalahanin natin ang mga pangako ng Diyos. Sa bawat araw, tayo ay may kasamang mga anghel na nagbabantay sa ating landas. Sa bawat pagsubok, ang kanyang gabay ay nariyan upang tayo'y hindi maligaw. Ang ating pagtitiwala sa kanya ay nagdadala ng kapayapaan at seguridad sa ating mga puso. Sa susunod na pagkakataon na tayo ay makakaranas ng takot o pagdududa, muling balikan ang mga pangako ng Diyos at ang kanyang mga salita ng proteksyon. Sa susunod, magkakaroon tayo ng isang panalangin upang ipagpasalamat ang kanyang mga pangako at humingi ng patuloy na proteksyon at gabay sa ating mga buhay. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong harapan, puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa iyong mga salita, natutunan naming ang tunay na proteksyon ay nagmumula sa iyong pag-ibig at pagkalinga. Sa awit 91, naway maging kanlungan kami sa iyong lilim. Sa ilalim ng iyong mga pakpak kami ay makatagpo ng kapayapaan at seguridad. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming matutong magtiwala sa iyong mga pangako. O Diyos, sa bawat pagsubok na dumarating, sa aming buhay kami ay humihingi ng iyong gabay. Sa awit 23, itinataas mo kami sa mga pastulan ng kapayapaan, at kami ay pinapainom mula sa mga tubig na nagbibigay buhay. Sa gitna ng mga unos at bagyo, kami ay nagtitiwala na ikaw ang aming pastol, na hindi mo kami pababayaan. Sa gitna ng dilim at takot, ang iyong liwanag ang nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, bigyang liwanag mo ang aming landas. Naway magpatuloy ang iyong mga salita na maging ilaw sa aming mga puso. Sa bawat hakbang na aming ginagawa, patnubayan mo kami sa tamang direksyon upang kami ay makalakad sa landas ng katuwiran. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na sa iyong piling kami ay ligtas at buo. O Panginoon, sa mga pagsubok na dala ng mundong ito, kami ay humihingi ng karunungan at lakas. Naway ang iyong Espiritu Santo ang magsilbing gabay sa amin. Sa bawat desisyong aming ginagawa, hayaan mo na ang iyong kalooban ang mangyari. Ihandog mo ang iyong mga biyaya sa aming mga puso upang kami ay maging daluyan ng iyong pagmamahal at kabutihan sa iba. Sa mga pagkakataong kami ay nawawalan ng pag-asa, tulungan mo kaming muling bumangon. Ipaalala mo sa amin na ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, bigyang diin mo sa amin na ang iyong presensya ay palaging narito. Sa gitna ng aming mga laban, ipaalala mo sa amin na kami ay hindi nag-iisa, na sa bawat hakbang, kasama namin ang iyong mga anghel na nagbabantay at nagbibigay ng lakas. O Diyos, sa mga oras ng pagsubok, kami ay lumalapit sa iyong mga kamay. Sa iyong mga palad, kami ay naglalagak ng aming mga pangarap at pangarap para sa hinaharap. Naway ang iyong mga pangako ay maging gabay sa aming mga puso. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, hayaan mo na ang iyong mga salita ang aming kasangkapan.
Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, tulungan mo kaming makabalik sa tamang direksyon. Sa aming mga pamilya, kami ay humihingi ng iyong proteksyon. Ipinagdarasal namin ang aming mga mahal sa buhay, naway patuloy mo silang ingatan at gabayan. Sa bawat hamon na kanilang kinahaharap, naway madama nila ang iyong presensya at pagmamahal. Sa mga sandaling sila ay naguguluhan, bigyang diin mo sa kanila na ikaw ang kanilang kanlungan at lakas. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nagkahihiwalay, itaguyod mo ang pagkakaisa sa aming mga puso. Ang aming komunidad ay nangangailangan ng iyong mga biyaya at gabay. Naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at sa bawat hakbang, patuloy naming ipalaganap ang iyong mga salita. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalala, tulungan mo kaming maging ilaw at pag-asa sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, kami ay nagtataas ng aming mga tinig sa pagsamba at pasasalamat. Naway ang bawat sandali ay maging pagkakataon upang ipahayag ang aming mga pasasalamat sa iyong kabutihan. Sa aming mga puso, naway magpatuloy ang iyong pagmamahal na umagos, at sa bawat hakbang, kami ay maging daluyan ng iyong kapayapaan. O Diyos, sa bawat pagsubok at hamon na aming kinahaharap, kami ay patuloy na humihingi ng iyong liwanag at gabay. Sa mga panahon ng pagdududa, naway maging matatag ang aming pananampalataya, at sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming gabay na hindi nagkukulang. Sa mga oras na kami ay nahihirapan, bigyang diin mo sa amin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa iyong plano, kahit na hindi namin ito lubos na nauunawaan. O Panginoon, sa aming mga puso, naway manatili ang iyong kapayapaan na hindi maipaliwanag. Sa mga sandaling kami ay naguguluhan, ipagkaloob mo ang iyong karunungan upang malaman namin ang tamang desisyon na dapat gawin. Sa mga pagkakataon na kami ay nahihirapan, tulungan mo kaming magbigay ng pag-asa sa iba, upang sa ganitong paraan, maipakita namin ang iyong pagmamahal at kabutihan sa mundo. Sa aming mga pamilya, ipinagdarasal namin ang pagkakaisa at pagmamahalan. Naway patuloy na maging matatag ang aming mga ugnayan, at sa bawat hamon na aming kinakaharap, samahan mo kami sa aming mga desisyon. Ipinagdarasal din namin ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay, naway patuloy mo silang ingatan sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Ipaabot mo sa kanila ang iyong liwanag upang sa gitna ng kadiliman ay makakita sila ng pag-asa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay nagkakaroon ng alitan o hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming maging mapagpatawad at maunawain. Naway sa halip na madala ng galit o sama ng loob, kami ay matutong pag-usapan ang aming mga problema at pag-usapan ang mga ito sa isang mapayapang paraan. Sa ganitong paraan, makikita ng iba ang iyong pagmamahal na umaagos sa aming mga puso. Sa aming komunidad, kami ay humihingi ng iyong patnubay. Naway magsilbing ilaw kami sa isa't isa, at sa bawat hakbang, ipalaganap ang iyong mga salita at turo. Sa mga pagkakataong may mga hamon na dinaranas ang aming bayan, naway kami ay maging instrumento ng iyong kapayapaan at katarungan. Sa mga pagkakataong may mga hindi pagkakaintindihan, tulungan mo kaming makahanap ng solusyon na makabubuti para sa lahat. O Panginoon, sa mga oras ng pagkabalisa at takot, kami ay lumalapit sa iyo. Ipinagdarasal namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong at gabay. Naway madama nila ang iyong presensya sa bawat hakbang na kanilang tatahakin. Sa bawat hikbi ng puso, naway madama nila ang iyong yakap at pagmamahal. Sa aming mga pangarap at hangarin, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya na ang lahat ng ito ay may layunin sa iyong plano. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, hayaan mo na ang aming mga desisyon ay maging ayon sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay nag-aalinlangan, tulungan mo kaming makita ang mga palatandaan na iyong ipinapakita. O Diyos, sa bawat araw na lumilipas, kami ay nagtataas ng aming mga tinig sa pagsamba at pasasalamat. Naway ang bawat sandali ay maging pagkakataon upang ipahayag ang aming mga pasasalamat sa iyong kabutihan. Sa aming mga puso, naway magpatuloy ang iyong pagmamahal na umagos, at sa bawat hakbang, kami ay maging daluyan ng iyong kapayapaan. Sa huli, O Diyos, kami ay lumalapit sa iyo, puno ng pag-asa at pananampalataya. Naway ang aming buhay ay maging patunay ng iyong kabutihan at pagmamahal. Sa mga pagsubok at hamon, kami ay nagdarasal na patuloy mo kaming samahan
at gabayan. Salamat sa iyong mga pangako at sa mga biyayang aming natamo. Naway ang aming mga puso ay maging handog sa iyong kaluwalhatian. Amen. Mga kapatid, habang nagtatapos tayo sa ating pagninilay-nilay sa mga Salmo 91 at 23, nais kong ipaalala sa inyo ang mga mahahalagang mensahe na ating natutunan. Sinasalamin ng mga salmong ito ang walang kapantay na pag-ibig at pangangalaga ng Diyos sa atin. Sa mundo na puno ng pag-aalala at takot, ang mga salmo ay nagsisilbing liwanag at kalakasan para sa ating mga puso at isipan. Ipinapaalala sa atin ng Salmo 91 na sa ilalim ng kanyang mga pakpak, tayo ay ligtas at protektado. Hindi tayo nag-iisa, sapagkat ang ating tagapagligtas ay palaging nariyan upang ipagkaloob ang kanyang proteksyon. Sa Salmo 23, makikita natin ang ating Diyos bilang ating pastol. Ang simbolismong ito ay napakahalaga sapagkat ipinapakita nito na siya ang nag-aalaga at nagtutustos ng lahat ng ating pangangailangan. Sa bawat hakbang na ating tinatahak, siya ang nariyan upang gabayan tayo at sa kabila ng mga pagsubok na ating dinaranas, hindi tayo kailanman pababayaan. Ang mga salmo na ito ay nagsisilbing paalala na ang ating pananampalataya ay hindi lamang isang panlabas na anyo, kundi isang malalim na ugnayan sa ating Diyos na may kakayahang magbigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng unos. Ngayon, habang tayo ay nag-iisip sa mga mensaheng ito, nais kong hikayatin kayong ipagpatuloy ang pagninilay-nilay sa mga salita ng Diyos. Sa bawat araw, hanapin natin ang kanyang presensya sa ating mga buhay. Maglaan tayo ng oras upang magdasal, magbasa ng banal na kasulatan at makinig sa kanya. Sa paggawa nito, mas lalo tayong magiging malapit sa ating Diyos at mas madali nating makikita ang kanyang mga gawa sa ating mga buhay. Nais din nating ipaalala na ang ating mga pagsubok ay hindi katapusan. Sa halip, ang mga ito ay mga pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat hamon na ating hinaharap, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin. Siya ang ating kalakasan sa oras ng pangangailangan at ang ating liwanag sa kadiliman. Huwag tayong matakot kundi yakapin ang ating mga pagsubok bilang mga hakbang patungo sa ating kaunlaran, hindi lamang sa material na aspeto kundi lalo na sa ating espiritual na paglalakbay. Sa ating paglalakbay, huwag nating kalimutang ibahagi ang mga biyayang natamo natin. Ang ating mga testimonya ng pananampalataya ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Makipag-ugnayan tayo sa ating komunidad at tulungan ang isa't isa sa ating mga laban sa buhay. Sa pagkakaisa, mas magiging matibay tayo at mas madali nating maabot ang mga layunin na itinakda ng Diyos para sa atin. Tandaan natin na ang ating buhay ay isang patuloy na paglalakbay. Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto at magpakatatag. Huwag tayong mawala ng pag-asa sapagkat ang Diyos ay laging nariyan, handang makinig at tumulong. Sa kanyang mga kamay tayo ay ligtas at mayroong pag-asa. Kaya't sa pagtatapos ng ating pagninilay, dalangin ko na ang mga mensaheng ito ay magpatuloy na umusbong sa ating mga puso. Hayaan nating maging gabay ang mga ito sa ating araw-araw na pamumuhay. Magtiwala tayo sa ating Diyos na nagtutustos sa lahat ng ating pangangailangan at nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Patuloy tayong manalangin, patuloy na manampalataya at patuloy na umunlad sa ating relasyon sa Kanya. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa ating mga hakbang, sa ating mga desisyon at sa ating mga pagsusumikap. Amen.